Magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na ito, pag-aaralan natin ang pinagmulan ng bansang Pilipinas. Layunin na ipapaliwanag na maayos sa mga teorya sa pagkakabuo ng Pilipinas ayon sa mito, makagham at siyentipiko. Alamat na Pilipinas batay sa mito. Pinaniniwalaan na ang Pilipinas ay nanggaling sa paglikha ng Diyos sapagkat nasusulat sa Biblia na siya ang lumikha ng lahat, magmula sa mga tao, hayop, liwanag, dilim, halaman at daigdig. Pinagmulan ng Pilipinas ayon sa agham, The Big Bang Theory. Isang malaking bolang apoy na sumabog sa kalawakan, nagpira-piraso hanggang nanigas ang iilan at lumikha ng solar system na kasama ang ating mundo. Solar disruption. Isang malaking bituin na bumangga sa araw, nagtalsikan sa kalawakan ang mga tipak na nagmula sa mga nagbanggaang bituin. Teoryang nebular. Ayon kay Kant, na mula sa nebula ang solar system, kasama ng daigdig. Ang nebula ay isang namumong ulap na binubuo ng sari-saring gas. Mabilis na nagpaikot-ikot sa sansinukob ang nebular sa loob ng ilang milyong taon hanggang bumagal at dahilan nito ng paglamig at pagtigas ng mga masa. Continental Drift Theory. Sinasabi ni Alfred Wegener na ang mga kontinente ay minsang magkakasama bilang isang malaking pulo. Ayon sa kanya, ang mga kontinente ay nagkahiwa-hiwalay at nahati sa 7 kontinente. Marami siyang patunay at ebidensyang ipinakita at upang patutuhanan ang mga teoryang ito. Ang ilan sa mga ito ay ang pagiging fit ng mga kontinente sa bawat isa na maaring ihalin tulad sa isang jigsaw puzzle. Bukod sa jigsaw puzzle ng mga kontinente, ang mga fossils na natagpuan ay sinuportahan din ng teorya. Isa sa halimbawa nito ay ang mga buto ng Mesosaurus na natagpuan sa Africa at South America. Isa pang fossil na sumusuporta sa teoryang ito ay ang mga labi ng Glossopteris na natagpuan sa Africa, Australia, South America at Antarctica. Iniugnay dito ang teoryang plate tectonic kung saan sinasabing ang paggalaw ng mga tectonic plates ang siyang naging dahilan ng pagkakahiwalay ng mga kontinente. Teoryang vulkanismo. Ito ay isang teoryang nagpapaliwanag sa maaring pinagmulan ng mga bansa. Ayon sa teorya ng vulkanismo, ang isang bansa ay nabuo sa pamamagitan ng pagsabog ng mga bulkan mula sa dagat Pasipiko. Ang teoryang ito ay binuo ni Bailey Willis. Dahil sa pagsabog na ginawa ng mga bulkan, nabuo ang mga pulo dahil sa inilabas na bato, buhangin at putik ng bulkan sa paligid ng Pacific Basin noong panahon ng Tertiary. Dahil daw sa pagsabog, nabiyak at lumitaw ang mga batong nakalagay at nakahanay sa ilalim ng dagat. Ilang panahon nang lumipas, ang mga batong ito ay tuluyan ng tumigas na naging kapuluan na kinatitirikan natin ngayon. Isa pa raw patunay sa teoryang ito ay ang nakapaligid na Pacific Ring of Fire o ang rehiyon sa mundo kung saan mapanganib ang mga lindol na kadalasan ay dulot ng aktibidad ng isang bulkan. Ayon pa kay James Hutton, ang mga materyales na ibinuga ng ilang bulkan sa Bicol, Mindoro at Mindanao ay hawig umano sa sinasabing materyal na naging dahilan ng pagkakabuo ng mga isla ayon sa teorya ng vulkanismo. Ang isang bulkan ay isang anyong lupa na mayroong kakayahang magbuga ng putik na may apoy kapag ito ay aktibo. At ang panghuli, teoryang tulay na lupa. Ang teoryang ito ay inihayag ni Fritz of Bose. Isinasad ng teoryang ito na kabit-kabit dati ang mga lupain ng mundo at nagmula sa magkakahiwalay dahil natunay ang mga bundok ng yelo. Maraming siyentipiko ang naniniwala sa teoryang tulay na lupa batay sa mga sumusunod na dahilan.
Ang mga sumusunod ay: una, pagkatuklas sa mababaw na lupa sa pagitan ng Asya at Pilipinas sa dakong China Sea. Pangalawa, pagkakatuklas sa mga labi at buto ng mga sinaunang tao at elepante dahil sa tulay na lupa sila nagsipagdaan. Pangatlo, nakarating ang mga Negrito sa Pilipinas mula sa kalakang bahagi ng Asya. At ang pangapat, ang mga uri ng hayop at halaman ay magkakahawig. Bunga ito ng pagtakas at pagtawid ng mga hayop gamit ang tulay na lupa sa panahon ng yelo. Hanggang dito na lang po ang aking report. Sana po marami po kayo natutunan. Thank you for watching and listening.